Sinabi na ng kasulatan, ikaw ay napapahamak at ang Diyos na ito'y nagmamahal sa iyo. Gumawa na siya ng solusyon sa krus ng Kalbaryo. Malaong taon na nakalilipas, nahigit 2,000 taon na. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kasi ang Diyos po iisa sa tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Ghost. So yung anak, ang Kristo, nagkatawang tao para maging tagapagligtas. Ngayon, nung maganap na niya yun, ang sabi niya, that whosoever, praise God, kaibigan, hindi nagtatali ang Diyos. Kasama ka doon. Amen? Ang ate mo, ang inay mo, ang kuya mo, si bunso, si kapatid, ang lahat ng relatives, ang friends, ang whosoever, love ng Diyos, ayaw ng Diyos mapahamak sa impyerno. Kaya, ang ginawa na lang niyang paraan ay, just believe. Whosoever believe. Yan po yung response dapat natin mula sa puso, ipapahayag ng bibig. Wala kang gagawin kasi ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo yung dapat mong gawin na hindi mo na kayang gawin sapagkat tayo ay kahit anong magandang gawin, still sinner. Hindi nakapagtutubos, nakapaglilinis, nakapagpatawad ng minanang kasalanan ang ating kabutihan. Siya na ang gumawa. Tinapos na niya ang solusyon sa problema natin na kasalanan at impyerno. Ang kailangan mo na lamang manampalataya ka na ang ibig sabihin, ang tingin mong personal. Panginoon, hindi kayo namatay para sa inyong sarili. Kayo kasi ay Diyos na banal. Kayo'y nagkataong tao at banal kayo. Hindi kayo nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa inyong sarili. Ginawa niyo yun para sa akin, para sa aming lahat ng mga tao. At ako'y isa doon at personal kong inaangkin bilang pagpapahayag ng pagsampalataya at pagsisisip na yung ginawa niyo sa krus na kayo namatay, inilibing para sa aking kasalanan at kayo muling nabuhay, inaangkin ko po yun. Pag yun ay inaangkin mo, nagpahayag ka ng pagsampalataya, ano sabi ng talata? Should not perish. Hindi ka na maparurusahan saan sa impyerno. But have everlasting. Saan ang everlasting life? Hindi sa lupa. Lahat tayo mamamatay. Yan po'y sa langit. Everlasting ay sa langit. Everlasting life. Anong opposite ng langit? Impyerno. Yun yung word na perish. Impyerno kaparusahan. Ang langit, buhay na walang hanggan. Ang impyerno, walang hanggan kaparusahan. Ayaw ka ng Diyos doon. Kaya, hindi ka na pahihirapan para matiyak mong langit, para maiwasan mo ang impyerno. Magre-response ka lang kasi si Kristo na ang naghirap in your behalf. Kaya nga ano tawag sa Kanya? Tagapagligtas. So, ako ay palangit, ligtas sa impyerno dahil ako'y may tagapagligtas. Si Jesus yung umako ng aking kasalanan. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. So, hindi ako pwedeng magyabang. Hindi ako pwedeng magmalaki. Kaya ako palangit, pinatawad lang ako. Hindi dahil sa ako mabait o ako ay umiiwas sa kasalanan. Nagkakasala pa rin. Hindi dahil sa ako yung baptist. No, hindi po yun ang dahilan. Kaya ako palangit, ako yung makasalanan. Pinatawad ni Kristo na siya'y namatay, inilibing muling nabuhay para sa aking katulusan.